Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Laura Samuel sa isang 34 years old na marketing executive na naninirahan sa Sacramento, California. Nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya na tinatawag na Bright Ideas Marketing. Si Laura ay kilala sa pagiging mapursige sa kanyang trabaho at laging gustong magtagumpay. Binabalanse niya ang kanyang abalang trabaho at ang personal na buhay na naging dahilan upang siya ay naging mas kilala sa kanyang mga katrabaho at mga kaibigan. Gustong-gusto ni Laura ang mga aktibidad sa labas, lalo na ang hiking at camping. Madalas siyang bumiyahe sa Yosemite National Park sa Lake Tahoe. Miyembro rin siya ng isang local book club kung saan masaya siyang nagbabasa sa kanyang mga paboritong nobela. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang mabait at laging handang tumulong sa iba. Noong June 2010, nagplano si Laura ng isang espesyal na bakasyon upang mag-camping kasama ang kanyang pamilya. Siya at ang kanyang asawang si Carl kasama ang kanilang dalawang anak, si Ponderosa 10 years old at Velveeta 8 years old. Sa trabaho ay inaasahan ni Laura ang isang promosyon dahil ang kanyang amo ay nagpahiwatig na siya ay maaaring maging bagong head marketing department. Ang promosyon na ito ay isang pangarap para kay Laura na nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon. Siya ay nasasabik tungkol sa hinaharap at umaasa sa mga bagong hamon at pagkakataong idudulot nito. Si Laura ay napakalapit din sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na nakatira sa kalapit na Vacaville ay madalas bumisita sa kanila upang magpalipas ng oras kasama sila. Ang kapatid niyang si Emily ay nakatira sa Los Angeles, ngunit palagi silang nag-uusap sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at mga emails. Pinahahalagahan ni Laura ang relasyong ito at tinitiyak na manatiling konektado sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa mga araw bago ang kanyang pagkawala, si Laura ay puno ng buhay at sigla. Inaasahan niya ang masayang camping at ang posibilidad ng promosyon sa trabaho. Ang kalunos-lunos na pagkawala ni Laura ay isang nakakabigla at nakakasakit ng damdamin para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Noong umaga ng June 14, 2010, maagang nagising si Carl Samuel para maghanda para sa trabaho. Bandang alas 7 ng umaga, napansin ni Carl na wala sa kama ang kanyang asawang si Laura. Iniisip niya na baka nasa kusina na ito. Bumaba siya sa kanyang pagkabigla, nakita niya sa sala ang wala ng buhay na katawan ni Laura. Si Laura ay binugbog hanggang malagutan ng hininga gamit ang isang hairbrush. Ang kanyang mukha ay nabugbog at may mga sugat ito na palatandaan na lumaban ito sa umatake sa kanya. Agad namang tumawag si Carl sa 911. Nanginginig ang boses habang sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Nabigla siya, hindi makapaniwalang wala na ang kanyang mapagmahal na asawa. Ang 911 operator ay mahinahon na kinuha ang mga detalye at pagkatapos ay mabilis na nagpadala ng mga pulis at serbisyong pang-emergency sa tahanan ng mga Samuels. Umupo si Carl sa tabi ng katawan ni Laura habang umiiyak at naghihintay sa tulong na dumating. Magkahalong pighati, kalituhan at hindi makapaniwala ang kanyang naramdaman. Dumating ang mga emergency responders sa loob ng ilang minuto. Kinumpirma ng mga paramedics na wala na si Laura at mabilis na nasecure ng mga pulis ang lugar. Halatang balisa si Carl at pinipilit na sagutin ng mga tanong. Paulit-ulit niyang inuulit kung gaano niya kamahal si Laura at kung paanong hindi niya maintindihan kung sino ang gustong manakit sa kanya. Ngunit iniisip ng mga investigador na kadalasan sa ganitong kaso, ang asawa ang naging pangunahing suspitsado. Sa labas ng kanilang tahanan ay nagsimulang magtipon ng mga kapitbahay na gustong malaman ang mga nangyayari. Mabilis na kumalat ang balita sa komunidad at sa mga lokal na istasyon ng TV. Dumating naman ang mga eksperto sa forensic upang mangolekta ng higit pang mga ebidensya. Nangolekta sila ng mga fingerprints, kumuha ng mga sample mula sa pinangyarihan ng krimen at maingat na dinala ang hairbrush bilang ebidensya at ang bawat detalye ay naidokumento ng mabuti. Sa paglipas ng araw ang katotohanan ng pagkawala ni Laura ay nagsimula ng mag-sink in sa kanyang mga kaibigan at pamilya.
bumuhos sa mga tawag at mga mensahe na nagpapahayag ng pagkabigla at kalungkutan. Noong June 10, 2010 sa pangunguna ni Detective Patricia Johnson at ng kanyang partner na si Detective Mark Hernandez, agad nilang sinuri ang pinangyarihan ng krimen. Ito ay isang nakakagambalang tanawin. Si Laura Samuels ay nakahiga sa sahig ng sala, malinaw na binugbog hanggang sa malagutan nito ng hininga gamit ang isang hairbrush na natagpuan sa malapit. Nagkalat ang dugo sa carpet at natumba ang mga furnitures na nagpapakita ng mga palatandaan ng isang marahas na labanan. Ngunit napansin ng mga investigador na parang sinadyang magulo ang mga furnitures para takpan ang totoong nangyari. Kinausap ni Detective Johnson si Carl na halatang nanginginig at lumuluha. Tinanong niya ito tungkol sa mga pangyayari. Ipinaliwanag ni Carl na maaga siyang nagising para maghanda sa trabaho at nadatnan niya si Laura sa sala. Wala siyang ideya kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Habang kinapanayam ni Johnson si Carl, sinuri naman ng detective na si Hernandez ang natitirang bahagi ng bahay. Hinahanap niya ang anumang senyales ng sapilitang pagpasok, ngunit wala itong nakita. Kung saan masasabi na maaaring kilala ni Laura ang umatake sa kanya. Kinapanayam din ng mga investigador ang mga kapitbahay, ngunit wala silang nakitang anumang kakaiba noong umagang yun. Pagsapit ng tanghali, nakolekta na ng mga investigador ang lahat ng mga ebidensya na kanilang nahanap at dinala nila ang mga ito sa crime lab. Pagkatapos, dumating ang coroner upang kunin ang katawan ni Laura para sa autopsy na magbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa oras at sanhi ng pagkawala nito. Ginugol naman ni Detective Johnson at Hernandez ang natitirang bahagi ng araw sa pagsuri ng mga ebidensya at pinaplano ang kanilang mga susunod na hakbang. Alam nilang meron silang isang mahirap na kaso sa hinaharap, ngunit determinado sila na hanapin ang hustisya para kay Laura at sa kanyang pamilya. Si Carl Samuels na asawa ni Laura ang unang suspect sa investigasyon. Si Carl ay 37 years old at nagtatrabaho bilang isang software developer. Siya ay kilala na matalino ngunit medyo introvert din. Madalas na gumugugol ng mas maraming oras sa kanyang computer kaysa sa mga tao. Si Carl ay isang tapat na asawa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, siya ay naging stress at napansin ito ng kanyang mga kaibigan. Noong June 15, 2010, dinala ng pulisya si Carl sa Sacramento Police Department para sa pagtatanong na pinangunahan ni Detective Patricia Johnson at Detective Mark Hernandez ang interogasyon. Si Carl ay namumula ang mga mata dahil sa pag-iyak at siya ay tila tunay na nagdadalamhati sa pagkawala ni Laura. Nagsimula si Detective Johnson sa pagtatanong kay Carl tungkol sa relasyon nila ni Laura. Ipinaliwanag ni Carl na 12 taon na silang kasal at nagkaroon ng 2 anak na sina Ponderosa at Velvita. Inamin niya na ang kanilang pagsasama ay nahirapan kamakailan dahil sa kanilang desisyon na lumahok sa isang wife-swap arrangement fantasy. Pinilit ni Carl si Laura na sumang-ayon sa pantasyang ito kasama ang isa pang mag-asawang sina Jessica at Kenneth Planters. Ang obsesyon na ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni Laura. Nang tanungin kung nasaan siya sa gabi ng krimen, sinabi ni Carl na siya ay nagtatrabaho sa isang government contract states, isang kilalang tech company sa TechWave. Tulog daw siya bandang hating gabi at nagising hanggang kinaumagahan at doon na natagpuan ang katawan ni Laura sa sala. Mahina ang kanyang alibay dahil nag-iisa siya sa bahay noong panahon ng krimen. Tinanong ni Detective Hernandez si Carl tungkol sa relasyon nila ni Jessica Planters. Inamin ni Carl na nakita niyang kaakit-akit si Jessica at maraming beses na silang nagtalik sa isa't isa. Ngunit iginiit niya na walang kinalaman nito sa pagtapos sa buhay ng kanyang asawa. Halatang hindi siya komportable at patuloy na nalilito sa bahaging ito ng pagtatanong. Napansin ng mga investigador na stress at nababalisa si Carl. Ngunit makikita ang kanyang tunay na kalungkutan. Tinanong nila si Carl kung mayroon ba silang anumang pinag-awayan. Binanggit ni Carl na nag-aaway sila tungkol sa wife-swap fantasy at sa kanyang interes sa sexual na eksperimento. Ilang araw bago ang krimen nagalit si Laura
at sinabi sa kanya na ayaw na niyang sumali pa sa sexual na usapan. Sa kabila ng kanyang emosyonal na kalagayan, si Carl ay lubos na nakikipagtulungan sa pulisya. Nagbigay siya ng access sa kanyang telepono at computer para sa karagdagang impormasyon. Nang matapos ang pagtatanong, pinayagang umuwi si Carl ngunit inutusang huwag umalis ng bayan. Nagpatuloy ang mga investigador sa pangangalap ng mga impormasyon. Alam nilang kailangan nilang tuklasin ang lahat ng posibleng anggulo sa kaso upang mahanap ang katotohanan tungkol sa kung sino ang kumuha sa buhay ni Laura Samuels. Ang pangalawang suspect sa investigasyon ay si Jessica Planter, isang 32 years old na yoga instructor. Si Jessica ay palakaibigan at charismatic na kilala sa kanyang sociable nature. Nagtuturo siya ng yoga sa isang sikat na studio sa downtown ng Sacramento na tinatawag na Zen Flow Yoga. Maraming tao sa komunidad ang humahanga sa kanyang malayang pag-uugali at kakayahang kumonekta sa iba. Si Jessica ay bahagi ng kasunduan ng pagpapalit ng asawa kasama sina Laura at Carl Samuels at ang kanyang asawang si Kenneth. Siya ay nagkaroon ng isang matinding obsesyon kay Carl at sinisikap niya na kumbinsihin si Carl na iwanan si Laura para sa kanya. Dinala ng mga investigador si Jessica para sa pagtatanong noong June 16 sa Sacramento Police Department. Dumating si Jessica na nakasuot ng casual na yoga attire, mukhang kalmado at mahinahon. Nagsimula si Detective Johnson sa pagtatanong kay Jessica tungkol sa relasyon nila ni Carl. Malinaw na inamin ni Jessica na ang sexual na eksperimento nila ay nagkaroon ng matinding damdamin para sa kanya. Sinabi niya na naniniwala siyang ganoon din ang nararamdaman ni Carl, ngunit may hadlang dahil sa kasal sila ni Laura. Nang tanungin tungkol sa gabi ng pagkawala ni Laura, sinabi ni Jessica na nasa bahay siya kasama ang kanyang asawang si Kenneth. Nanood daw sila ng movie at natulog ng maaga. Gayunpaman, walang ibang mga saksi upang kumpirmahin ang kanyang alibay kaya ito ay mahina. Binanggit ni Jessica ang tungkol sa wife swap arrangement. Ipinaliwanag niya na ito ay ideya ni Carl at si Laura ay hindi nagdalawang isip na sumang-ayon dito. Nakita ito ni Jessica bilang isang magandang pagkakataon na makipagtalik kay Carl. Inamin niya na sinubukan niyang kumbinsihin si Carl na iwanan si Laura, ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Laura. Napansin ng mga investigador na habang nakikipagtulungan si Jessica, tila may itinatago siya sa kanyang kalmadong kilos. Napanatili naman ni Jessica ang kanyang kawalang kasalanan. Iginiit na hindi siya kailanman mananakit ng sinuman. Sa panahon ng interogasyon, tiningnan din ng mga investigador ang record ng mobile phone ni Jessica at natuklasan nila ang maraming mga tawag at mga mensahe sa pagitan nila ni Carl. Kabilang dito ay sa gabi ng krimen. Alam ng mga investigador na kailangan nila ng mas konkretong ebidensya para makagawa ng pag-aresto. Nang matapos ang pagtatanong, pinayagang umalis si Jessica ngunit inutusang huwag umalis ng bayan. Noong June 2010, 4 na araw pagkatapos ng karumaldumal na insidente, lumitaw ang bagong ebidensya na nagbigay sa investigasyon ng isang mahalagang tagumpay. Nakatanggap ng tawag si Detective Patricia Johnson mula sa isang kapitbahay, si Mrs. Evelyn Turner na nakatira sa ibaba ng bahay ng pamilya Samuels. Binanggit ni Mrs. Turner na may nakita siyang kakaiba habang naglalakad sila ng kanyang aso sa isang kalapit na parke. Napansin ni Mrs. Turner ang isang itinapon na bag sa ilalim ng isang damuhan malapit sa isang picnic area. Sa loob ng bag ay nakita niya ang isang pares ng dugoang guwantes at isang smartphone. Agad siyang tumawag ng pulis at dumating naman sina Detective Johnson at Hernandez sa loob ng 30 minuto. Maingat nilang kinolekta ang bag at ang mga laman nito. Inilagay nila ito sa isang evidence bag upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa Sacramento Police Department, sinuri ng mga investigador ang bagong ebidensya. Ang madugong guwantes ay ipinadala sa crime laboratory para sa pagsusuri ng DNA. Ang smartphone na nakalak ay dinala sa Tech Department upang i-unlock at suriin. Nabanggit ni Detective Hernandez na ang mobile phone ay isang mas bagong modelo.
Isang iPhone 4 na kalalabas lang, ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Nang hapon ng araw na yon, tumawag ang crime lab kasama ang mga resulta ng DNA. Ang dugo sa mga guwantes ay tumugma kay Laura Samuels, ngunit mayroon ding isa pang profile ng DNA sa loob ng mga guwantes. Ang profile ay hindi tumugma kay Carl Samuels at nagawa rin ng Tech Department na i-unlock ang smartphone. Ito ay nakarehistro kay Jessica Planters, ang yoga instructor at pangalawang suspect. Nakakita ang mga investigador ng maraming mensahe at call logs sa pagitan ni Jessica at Carl, kabilang dito mula sa gabi ng krimen. Bukod pa rito, may mga mensahe na nagpapakita ng pagkabigo at selos ni Jessica kay Laura. Nagulat sina Detective Johnson at Hernandez sa bagong ebidensyang ito. Ang mga mensahe ay nagsiwalat na sinusubukan ni Jessica na manipulahin si Carl upang iwanan si Laura. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Mayroon na silang mas malakas na kaso labang kay Jessica dahil ang mga guwantes at ang smartphone ay mas direktang nakaugnay sa kanya sa krimen. Maingat na pinlano ng mga investigador ang kanilang mga susunod na hakbang. Alam na lang kailangan nilang ibalik si Jessica para sa pagtatanong gamit ang mga bagong ebidensya nito. Marami na silang naipon na ebidensya at impormasyon, ngunit kailangan pa rin nilang tiyakin ng masusi ang lahat ng detalye. Ang ikatlong suspect sa investigasyon ay si Kenneth Planters, isang 34 years old na personal trainer. Kilala si Kenneth sa kanyang kumpiyansa at kahusayan sa trabaho sa isang sikat na gym sa Sacramento na tinatawag na Fit Life Gym. Suportado ni Kenneth ang ginagawa ng kanyang asawang si Jessica at kasali rin ito sa kasunduan ng pagpapalit ng asawa kasama sina Laura at Carl Samuels. Noong June 19, 2010, dumating si Kenneth sa Sacramento Police Department na nakasuot ng Fitly Gym t-shirt at maong. Tila kinakabahan siya, ngunit pinilit na manatiling kalmado. Nagsimula si Detective Johnson sa pagtatanong kay Kenneth tungkol sa relasyon nila ni Jessica. Ipinaliwanag ni Kenneth na 8 taon na silang kasal at halos masaya ang pagsasama nila. Gayunpaman, inamin niyang nagdulot ng tensyon sa kanila ang wife-swap arrangement. Ipinagtapat ni Kenneth na hindi siya komportable sa kasunduan dahil meron ng damdamin si Jessica para kay Carl at naramdaman niyang iiwan siya nito. Nang tanungin tungkol sa gabi ng krimen, sinabi ni Kenneth na nasa bahay siya kasama si Jessica. Nanood daw sila ng pelikulang Iron Man 2 na ipinalabas ilang linggo na ang nakalipas at natulog ng maaga. Ang alibay ni Kenneth ay pareho ng kay Jessica, ngunit ang mga investigador ay nag-aalinlangan dahil sa bagong ebidensya na nag-uugnay kay Jessica sa krimen. Tinanong ni Detective Hernandez si Kenneth tungkol sa kanyang nararamdaman kay Laura. Sinabi ni Kenneth na gusto niya si Laura at walang dahilan para saktan niya ito. Tila totoo ang lungkot niya sa pagkawala ni Laura at iginiit na wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, ang kanyang pagkakasangkot sa swap arrangement ay naging dahilan para isa siya sa pinaghihinalaan. Pagkatapos ay ipinakita ng mga investigador kay Kenneth ang bagong mga ebidensya, ang madugong guwantes at ang smartphone na natagpuan sa park. Halatang nabigla si Kenneth at itinanggi ang anumang kaalaman sa mga bagay. Iginiit niya na wala siyang dahilan para saktan si Laura at totoo siya sa kanyang kinaroroonan nung gabi ng krimen. Sa kabila ng kanyang kooperasyon, nagpa siya ang mga investigador na bantayan pa rin siya ng mabuti habang patuloy nilang iniimbestigahan si Jessica. Naniniwala sila na maaaring may karagdagang impormasyon si Kenneth tungkol sa krimen at ang pagkakasangkot ni Jessica. Nang matapos ang pagtatanong, pinayagang umalis si Kenneth, ngunit inutusang huwag umalis ng bayan. Noong June 20, 2010, ang Sacramento Police ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kaso ni Laura Samuel. Matapos maingat na suriin ang lahat ng ebidensya, kinilala nila si Jessica Planters bilang ang kriminal. Si Jessica, isang 32 years old na yoga instructor, ay nagkaroon ng matinding pagkahumaling kay Carl Samuels, ang asawa ni Laura. Naniniwala si Jessica na kung mawawala si Laura ay makakasama niya si Carl. Noong gabi ng June 13, 2010, pumunta si Jessica sa bahay ng mga Samuels. Alam niya magtatrabaho ng gabi si Carl at mag-iisa si Laura. Gamit ang isang hairbrush, brutal niyang binugbog si Laura.
Tinitiyak niya na walang ingay upang hindi maalerto ang mga kapitbahay. Inayos ni Jessica ang pinangyarihan para magmukhang may labanan, umaasa na maliligaw nito ang mga pulis. Ang motibo ni Jessica ay ang kanyang malalim na pagkahumaling kay Carl at ang kanyang pagnanais na palitan si Laura sa kanyang buhay. Naisip niya na ang pagtanggal kay Laura ay pipiliin na siya ni Carl. Bukod pa rito, gusto niyang i-frame ang kanyang sariling asawa na si Kenneth sa krimen para wala nang hadlang sa kanila ni Carl. Noong June 20 bandang 2:00 ng hapon, pumunta sa bahay ni na Jessica ang mga investigador para arestuhin ito. Nagulat si Jessica na nagtuturo sa oras na yon ng yoga class. Nang ipaalam nila sa kanya ang tungkol sa pag-aaresto, sinubukan ni Jessica na panatilihin na kalmado ang kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal, bumigay ito, umiiyak at nakikiusap. Sinabing wala siyang kasalanan. Pinusasa ng pulis si Jessica at inihatid palabas. Mabilis na kumalat ang balita ng pagka-aresto ni Jessica sa komunidad. Dahil si Jessica na isang dating hinahanga ang yoga instructor ay dinala ng mga pulis. Magkahalong ginhawa at kalungkutan ang naging reaksyon ng pamilya ni Laura nang mabalitaan ang pag-aresto kay Jessica. Nalungkot si Carl sa nalaman dahil ang taong kilala at pinagkakatiwalaan niya ay ang tatapos sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ang mga anak ni Laura na sina Ponderosa at Velvita ay napakabata pa para lubos na maunawaan ang mga nangyayari. Ngunit nararamdaman nila ang bigat ng sitwasyon. Habang dinala si Jessica sa Sacramento Police Department, nadama ng mga detectives ang isang pakiramdam ng tagumpay. Matagumpay nilang natukoy at nahuli ang taong responsable sa brutal na pagtapos kay Laura. Ang paglilitis kay Jessica Planters ay nagsimula noong September 15, 2010 sa Sacramento County Courthouse. Ang prosekusyon na pinamumunuan ng District Attorney na si Attorney Lisa Kamabukuro, isang 45 years old na kilala sa kanyang matalas na legal na pag-iisip at malakas na presensya sa courtroom. Nagharap ng mapanghikayat na kaso labang kay Jessica. Ipinahayag ni Kamabukuro na ang pagkahumaling ni Jessica kay Carl Samuels at ang kanyang pagnanais na alisin si Laura bilang isang karibal ang nagtulak sa kanya na gawin ng krimen. Idinitali niya ang mga ebidensya kabilang ang dugo, ang guwantes at ang smartphone na natagpuan sa land park na nag-uugnay kay Jessica sa pinangyarihan ng krimen. Sa panig ng depensa, ang abogadong si Michael Rachmanoff, isang 50 years old na may reputasyon sa pagharap sa mga mapanghamong kaso, ay iginiit na si Jessica ay inosente at na-frame ng ibang tao at sinabing walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Jessica sa krimen at na ang mga pulis ay hindi lubusang nag-imbestiga sa iba pang mga potensyal na suspitsado kabilang si Kenneth Planters. Noong September 25, 2010, si Jessica Planters ay napatunayang nagkasala ng unang antas ng pagtapos ng tao. Ang silid ng hukuman ay napuno ng magkahalong ginhawa at kalungkutan. Habang inihahayag ng hukumang hatol, si Jessica ay nagpakita ng kaunting emosyon na nagpapanatili sa isang stoic expression. Nabigo ang kanyang plano na alisin si Laura at i-frame si Kenneth at ngayon ay nahaharap siya sa resulta ng kanyang mga aksyon. Hinatulan ng hukom si Jessica Planters ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na parol. Ang hatol ay narinig ng pamilya ni Laura, ngunit hinding-hindi nito lubos na mapapawi ang sakit ng pagkawala ni Laura. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel and as always, keep safe everyone.